Pasalamat ko sa nag-host ni Pastor Jeff and with the guidance sa kanyang pastor, Pastor Larry, with the support of the pastors that are here. Pastors, thank you for bringing your young people. Thank you for investing in them. You know, ito yung joy ng mga pastor na makita nila yung kanilang mga young people na nag-i-enjoy at nakikita yung importansya ng gawain ng Panginoon, bulhatod sa Ginoo. So, nandito tayo ngayon and magandang opportunity na matuto tayo. And I was so really blessed by the message last night. Na-bless ba kayo? Yeah! Parang na-bless ba kayo? Yeah! So, ang dami nang pumasok. Hindi ko na alam paano yung i-preach ko. Sabi ko, ang ganda ng preaching, kagabi sana dapat na yun eh. Kumbaga ending na yun eh. Decision eh. Oo. Pero napag-utusan pa rin ako na mag-preach ngayon. So, preach lang ako. Oo. Medyo may tabling-tabling konti. Ganon, mga ganon. But praise God that God has given us the opportunity to share the Word of God. Let us all stand please. At ating pong pag-usapan, kasi sinabulan kasi ni Bishop eh. So sinundan ko lang, ating pag-usapan, don't let go of your identity makers. Don't let go of your identity makers. Kasi sa buhay natin, merong hindi po pwede tayo lang. Hindi po pwede tayo lang. Kasi tayo lang, may tawag dyan eh, pariwara tayo. Magiging walang kwenta yung ating pong buhay. Kaya nga, merong nilagay ang Panginoon ng mga identity makers to build us up doon sa gusto ng Diyos sa buhay natin. And I praise God that itong pagkakataon na to, talagang gusto kong makita nyo na huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, ito yung mga panimulaing text natin or verse natin, 2 Timothy chapter 3, 14 to 15. Siguro basahin na lang natin ito ng sabay-sabay para naman at least may role kayo. Yung talagang parang mayroon kayong pinangahawakan by this, okay? So ating pong basahin 2 Timothy chapter 3, 14 to 15. If you are there, please say aloud, Amen. Amen. Oh, if you are there, raise your Bible. Kung bira may mga pupunta, walang Bible. Nag-camp ka pa. Wala kang Bible. Youth camp na ito eh. Oh. Kinuha yung tinaasa lang. Ito, hindi Bible yan ha. Oh. Sige, basahin natin. 2 Timothy chapter 3, 14 to 15. Ready? Read. But continue thou in the things which whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Father God, maraming salamat po again na dinala niyo po kami dito. Ito po yung pagkakataon na kami po again ang natututo, lalago. Salamat po sa mga mensaheng aming narinig at kami po ngayon ay dadagdag kami ng Diyos upang makita at mai-apply at malaman at mai-apply yung mga prinsipyo na dapat maghuhulma sa amin kung sino kami sa biyaya at karangalan ng iyong kadakilaan ng iyong pangalan Panginoon sa aming buhay. You bless us, Father God, as we meditate and study your word. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. Amen. Please be seated. Bakit itong ang ginamit natin, pangunang verse? Bakit ito yung ating ginamit panimula? Because ang sabi ng Biblia, continue thou. Oh, thou. Sa Tagalog pa, thou. Patuloy thou. So, continue thou. Tayo. It means a call not to let go. Also, nabasa natin dyan, knowing of whom thou hast learned them. Ibig sabihin, we need to recognize and honor yung identity makers. Which is, if I'm going to say it right now, yun yung mga tatay, nanay, pastor, church, God's Word sa ating buhay.
And also, kung makikita na from a child, it means points to early influence and identity formation. Now, don't let go of your identity makers. Let's be real, young people. Maging totoo tayo, okay? Ngayong mga generation, ito yung nabanggit na ilang beses, pero babanggitin ko, baka hindi pumasok sa kukote nyo, ay nalulunod na po tayo sa identity confusion. Talagang lunod na. Kasi ito yung talagang nagbo-bombard sa atin ngayon. Which is kung makita mo yung social media, sinasabi nila, maging ikaw yung gusto ko. Ang sinasabi ng culture, redefine yourself every day. Ang sinasabi ng mga tropa mo, mga friends mo, just do what feels right. Pero let me tell you, God says, something na hindi pareho. Different. Okay? Different. At sinabi ng Diyos, you were created na may purpose. Ginawa ka niya na may purpose. Binigyan ka niya ng identity at nilagyan ka niya ng mga tao sa buhay mo na maghuhulma kung sino dapat ikaw. Now, ito yung tension. Maraming mga young people are letting go of the very things and people na binigay ng Diyos para ihulma sila who they truly are. Bumibitaw. Oo. Alam nyo, you see it everywhere. May mga young people, pag kinurek mo, umitiklop, natampo, sa Bisaya, ng luod. Giingnan mo lang, ikaw, Brad, anampas lang ba? Brad, bawang-bamba ni mo, Brad. Pag toothbrush yun eh, ikaw ba ka? Gusto, murag limit yung baba. Oo, ba? Ayaw nga na. Mubas mo, ano magka mo? Balos magka? Ayaw, oy. Brad, ayaw himuana kay sayop na. Sa ka, Pastor, Mr. Clean? Supol man. Ayaw. Ayaw, pero taghama nga yung people pag di-correct. Uy, wala man. Pag let go man and pulls away from, even from their parents. Pag-iingnan sa ginikanan, pag-study good, kay di ganahan na mahimo ka pareho na mo. Masuko man, ma, pa, this is my life, now or never. Wow. Ang ganda ng my life mo. A youth gets bored of church and stop listening to their pastor. Mas lami din sa gawas kay kanang boring guys simbahan. Pag magwali na, piyong-piyong gamay. Klaro kayo. Ang mga mata nyo, tantalizing eyes. Ang tawag dyan, agaw buhay. Gagano-gano na yan. Gagano, tapos kumari, gising pero wala. Matutulog din. Makinig kayo, may mga young people umalis sa church kasi boring. Gusto yung rock and roll. Rock and roll ganyan. Diba? Isa tayo yun. Alam nyo, pag tumatanda, pag nagkakaedad ka, maiintindihan mo ang gaganda ng music sa church. Mas nakaka-relax, mas nakaka-refresh, mas nakaka-renew. Alam mo yun, pag marinig mo yung mga kantang Beyond the Sunset Beyond. Ay, tinuot eh. Makatumugan ka ng mga music, kanina mga music. Lamig kayo eh. Lamig kayo, pag itugtog na mga string instruments. Woo! Ano sino? Sweet feelings ba? Pero ka na, yung mga young people na board. Saan na pagkukas na ako ha? Pantay lang ka sa last night. Pag lumingon ka, akin ka. Ay,
Saba niya. Kaliko sa'y. Mukha ka ng mainigo. Kinig aside. Lord, help us. Tabangin ni Lord. Dalawa, ma-board ka. Appeal ba ako? Whenever I'm listening sa kanang preaching before, when I was a young boy, maminaw ko, natulog ba ko? Maboring ko ba? Maboring ko. But when I start to learn, I'm starting to learn, pambira, sabi ko, bakit hindi ko pinakikinggan? Sayang, akin pala to. Lugi ka kapag feeling mo boring ang church. Talo ka. And even their young peoples, you know, pag nagbabasa ng Bible, pagdating sa Bible, they feel parang ang Bible ay old school. I rather be old school than sa trending sa mundo na makakasira sa buhay ko. Mas maganda ng old school. Pray. Kado patahimik yan. Worship, it's not my vibe. It's not my vibe. Anong vibe mo? Sa letrang S. Sa letrang S. Sana dalawang puso. Oy! Their circle shifts. Suddenly, their best friends are the ones dragging them away from God. Be aware kung sino ang sinasamahan mo. Dapat ikaw ang nagdadala, hindi ikaw yung nadadala. Problema sa ating Kristiyano tayo. Naturuan, may pastor, may Christian parents. Meron tayong mga kasama sa mga church, sa church. Pagdating sa mga friends, naku, nadadala. Sabi ng mga friends, Tol, inom tayo, Tol. Bro, inom tayo, bro. Ayaw lang, kay ganang, dili mo pwede sa ako. Killjoy, mangga. Sige lang, gumayra. Wala. Lahat nagsisimula sa libog sila. Maliit gamay. Sakto mo na. Pero lahat nagsisimula sa konti. Hanggang container na. Noon. You can laugh about it, but it is true. But what is really happening here? They're walking away from identity makers. Yung mga tao, yung mga lugar, yung mga prinsipyo ng Diyos na dinesign para i-build ka, root you, and remind who you are. You're slowly dropping them dahil sa mga bagay na ito. And when you drop them, you lose sight of you. Not you lose sight of them, you lose sight of you. Listen to me, young people. Hindi ka nandito sa camp, uulitin ko lang, para sa hype. Panandali ang aliw. Saya! Hey! Kasi nandito ka. No. Nandito ka because God wants to anchor you to your true identity. And He does it through the identity makers. Nanay, tatay mo, naglalagay sila ng first bricks. Yung pastor mo speaks the word to your soul. And then the church. God gave those not to control you, but to form the real you. So here's a big question this morning. Will you hold on to your identity makers, or will you let them go? Because when you truly let them, when you let them go, you start becoming someone na hindi design ng Panginoon sa buhay mo. But if you hold on, even when it's hard, mahirap. Okay? Madiscover mo who you really are. You'll stand strong when the world shakes you, and you'll become exactly kung sino ka na dinesign ng Panginoon. So, before we jump into anything, tingnan muna natin to. Ito yung mga puntos na to.
Isa-isahin lang natin yung sinabi ko. Number one,